So, I would like to share with you the food. Marami po silang presbytery. I will have an appointment with them. Sino nabigyan ng lahat ng presbytery? Ako yung presbytery ko, 25 years ago na binigay sa akin. Ngayon lang nangyayari. Hindi mo basta-basta ang binibigyan ng presbytery. Pag hindi ka nag-mature at nag-grow, hindi mangyayari sa buhay mo. Amen? And yung pong mga presbytery na yan, dito yan mangyayari sa Shiloh. Amen? Kasi yung spirit connected sa Shiloh. Amen? So kung hindi ito ang covering ninyo, hallelujah, praise the Lord. So, I would like to share with you about food for the body and food for the soul and your spirit. So ngayon ay, just give me one electric fan. You have to give it to them, the other one. One for me and one for them. Itapat nyo malapit sa tao. Okay. So kasi hindi dumating yung tigagawa ng aircon yesterday, so it blasted out sa sobrang dami ng presbytery nyo. Okay, so food for the body and food for the soul and spirit. Let's say it again. Food for the body and food for the soul and spirit. Okay. So, ang Shiloh po mahilig sa Word of God. Not really on the move of God. Kasi po, meron silang Bible school. In fact, ilan ba yung 7,000 ba yun? 14,000 ba yun? Yung graduating students nila sa Ethiopia. Ilan ba yun? Gagraduate sa Bible school, 14,000 ba yun? 7,000 ba yun? Basta ang Shiloh po kasi is all over the world. Amen? Napakalalaki po ng church ng Shiloh by the thousands and everything. So, praise God. Food for the body and food for the soul. They're asking me bago sila umalis palipad na kung kailan tayo magko-construct ng building natin. They want to do it now. Amen? So, we're just waiting for yung isa na lang po nating malaking lote. I believe bago po tayo mag-celebrate ng 25th anniversary natin sa October 27, ay release na po siya. Dahil doon po namin pagsama-samahin so we can start. Amen. My goal in my heart, in my spirit, ay makalipat tayo bago mag 2025. So last na lipat na natin yun, honey. Okay? Ika-8 transfer natin. This time is the biggest transfer. Amen! So talagang unang-unang naisip ko talaga doon yung restroom, yung CR, yung bathroom. Kasi yan ang nakita ko sa vision ko. Pinakamagandang restroom, toilet, CR. 12 of them. 12 sa men's, 12 sa women's. Amen? At habang ginagawa po natin yon ay meron po tayo sa gitna na, what do you call that? What do you call that? Tent. Alam niyo sa Amerika, during the times na nagre-revival sila, next time, I really want my amplifier because hindi ko naririnig yung boses ko. Kahit maliit na amplifier lang dito. So, may feedback ako. Okay, praise God. So, hallelujah. So, we have that. Nung nagre-revival po long time ago sa mga all over the world, especially sa Amerika, may mga pilay na nakakalakad, mga bulag na nakakita. All this revival, supernatural move of God, ang ginagamit po nila ay tent. So habang gumagawa po tayo ng construction natin, I would like to have a tent there sa gitna. Amen. Amen. So I want you, kaya in-encourage ko ni Pastor, give. Dahil saan ibibigay ng Lord ang blessing and prosperity? Sa inyong mga kamay. Bakit? So you become generous givers. Amen. Amen. Mas parang gusto ko ipag-pray instead of, Lord, magpadala ka ng finances. Parang gusto kong sabihin na, Lord, ibigay mo sa kanila. Amen. Ibigay mo sa mga taga-Shiloh ang milyon-milyon. Amen. Para malaman nyo, bakit kami nagkaroon ng ganitong kalaking blessing? Ba't ba ako nasa blessing? Ganitong kalaking blessing, honey.
ito sanang sinabi mo kanina, ganito kalaking blessing. Amen? Amen, sa para malaman nyo na gagamitin kayo ng Lord sa pagtayo ng mga building na ito. Amen! Praise God. Kaya pag sumobra-sobra ang pagpapala nyo, ibig sabihin gagamitin kayo, lahat yun pupunta sa temple ng Lord. Amen. Sa tent ng Lord o sa lupa ng Diyos. Amen. Amen. I believe, pagbakod lang daw noon ay aabutin na ng 3 million. Amen. Bakod pa lang. Sabi mo sa katabi mo, bakod pa lang. Ha? Kaya kailangan exceedingly ang giving mo. Amen. Tinanong ako ni Pastor Javier, when do you want to start? When will you start the building or the construction? Alam mo, ang bilis kong magsabi, as long as I have the cash. As my faith. Amen? So, food for the body. So, mahalaga po yung kinakain natin araw-araw. Sino dito kumakain na araw-araw? Talagang nasyak sila nung malaman nila na ang Pilipino, ilang beses kumain sa isang araw? Ilang beses kumain ng Pilipino sa isang araw? Sino sabi? 3. Sino sabi? 6. 7. 8, 9, 10. Okay. 6 times. Sino sabing 6? Okay, bilangin natin ha. Tuwan-tuwa sila dito eh. Breakfast. Merienda. Memorize nila yung word na merienda. Ngayon lang sila nakarinig ng ganon. Lunch. Sunod, merienda. Sunod, dinner. Sunod, midnight snack. 6. Kaya every time kakain kami, oh, Pastor, don't forget, it's merienda. Okay, how many times? Grabe. Different foods. We went to different restaurants. Kung si Papa dyan, mahilig sa fasting, ito mahilig sa kumain. Kain sila ng kain. Lahat ng klaseng pagkain gusto nilang matikman. So, pumupunta kami from fast food, sa Jollibee, sa Chowking, ano ba iba? Kenny Rogers, ano ba? Think. Saan ba? Then, punta kami sa, sa Balay Dako. Yun ang pinaka-special, ang pinakamahal na Filipino restaurant. Napunta pa tayo sa Kabalen, right? Fast food ng Pilipino. Ang paborito nila sa Kabalen Filipino restaurant is bagoong. Balik doon sa bagoong nilalagay sa kanan. Ha? And kangkong. Yung kangkong. Hallelujah itong mga taong to. And then we also tried the American food, yung pinakamahal, yung Texas Roadhouse. Ha? Texas Roadhouse, yung may mga meat na pelemenyon, mga malalambot. Napakamahal. Hallelujah. Praise God. So, they love to eat. Anybody loves to eat? Hindi ko sila nakitang nagpa-fasting bukod pa doon. Meron pa silang coffee, meron pa silang sandwich, meron pa silang, they love all kinds of dessert. Lahat ng klaseng dessert, kahit ano ipakain mo sa kanila hanggat meron pang paglalagyan, kakainin nila. And Pastor Pollard was so touched na binigyan natin siya ng birthday balloon and everything, and sabi niya inadapt daw natin sila. So they're thinking of, sabi niya, we will help in your church, we will help preach in your church. Gusto nila dito mag-retire. So sasabihin nila doon sa Shiloh na dito sa Pilipinas mag-retire. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. And they want to eat and eat. And they feed us with the word. So because man is both physical and spiritual. Amen? Kung ganun tayo kadami at gusto ng katawan natin kumain, kamusta kaya ang ating kaluluwa at spirito? Ilang beses natin pinapakain sa isang araw ang ating kaluluwa at espiritu?
Raise your hands. Ilang beses? Dapat kung gaano kadami tayo kumakain sa physical para mabusog tayo, di ba? Para meron tayong nutrients, meron tayong stamina, may strength, kaya kumakain tayo. Dapat ganun din ang ating kaluluwa at spirito. Ilang beses nyo pinapakain ng Word of God ang inyong kaluluwa at spirito? Oh, ba't tumahimik? Kasi nandito pa lang kami, pinaghahanda na. Nakaupo pa lang ako sa van, ganito na ang tanong sa akin. When are we? What time are gonna eat? At what time we're gonna eat? And what food we gonna eat? Naka-organize, naka-plano sa mind nila kung saan kakain at ano ang kakainin. Physical yun. Kaya ang lakas-lakas nila, di ba? Kasi busog sila. Ha? So, ngayon ang tanong ko, kailangan kung paano natin pinapakain yung physical natin, kung 3 times din natin pinapakain ang soul natin. Because as a man created by God, we have body, soul, and spirit. Hindi pwedeng inaalagaan lang natin yung katawan natin, pero yung ating kaluluwa at ating spirito, napapabayaan natin. Dapat balanse silang tatlo. Amen? Para mabuhay tayo na immortality, mabuhay tayo ng blessed tayo in every areas, dapat yung body and soul and spirit natin pareho ng feeding. Amen? Dapat pinag-iisipan natin, ano kaya ang papakain ko sa aking kaluluwa pag ako'y nalulungkot? Ano kaya ang ipapakain ko sa aking espiritu pag ako'y nanghihina? Dapat pinaplano natin yun. Amen? Every day, para we can sustain, we can be balanced in everything that we do. Hindi pwede yung katawan mo ang lusog-lusog, yung kaluluwa mo at yung spirito mo ang payat-payat. Pag mahina ang spirito mo at ang kaluluwa mo, pwedeng ikamatay ihina ng katawan mo. Kasi hindi mo sila pwedeng paghiwa-hiwalayin. The spirit and the soul lives inside of your body. The tent or this body is the what? Is the temple. Is the tent of your spirit and your soul. Amen. So man is both body, soul, and spirit. Can we say it? Body, soul, and spirit. I'm trying to balance everything. Si Pastor Javier, mahilig siya sa body and the soul. Si Papa John, mahilig sa spirit to sustain the soul. Amen? So pareho natin siyang kailangan. Grabe sa Shiloh. Body, soul, and spirit. May round tayo, may discipleship, may winning souls. Lahat ng gifting nasa Shiloh. Doon ko nakita. I work with them in the body, I work with them in the soul, in the Word of God, and I work with Papa Modrian in the Spirit. Alam niyo ba, araw-araw, walang tigil ang meeting namin ng coordinator ni Papa John. Pinaplano namin ang darating na conference. Ngayong araw na to, hinihintay nila yung final confirmation ko. So I have to do both. The physical, the body. I have to maintain my body. Dumating ang point, 2 hours lang ang tulog namin ni Pastor. Nung hinatid naman namin sila sa airport, 2 hours ang tulog namin, hinatid na namin sila ng mga 4 o'clock. We went home 2 o'clock because inayos pa namin sila kasi nasa hotel si Pastor Javier, nasa bahay, South Grove naman sa bahay, yung tatlo. So iba yung doon, hatid namin, iba pa yung dito. So we went home 2 o'clock in the morning, 2 o'clock. We slept and we woke up 4 o'clock. So 2 hours lang ang tulog namin. And we have to drop them to the airport ng 5 o'clock. Ha?
Ngayon, pagbalik namin, alam nyo naman si Pastor, servant of God. Amen? Servant, say servant. Ano ba ginagawa ng servant? Naglilingkod, naglilinis. So 2 oras na tulog, nilinis pa namin ang abida, inayos pa namin lahat, inayos lahat ng gamit, winalisan, inayos lahat ng pwedeng linis. Nakaganon na ako. Pagkatapos, nilinis naman namin yung bahay na pinaglagyan ng isa. Pagkatapos, nilabhan lahat ng gamit nila. Sabi ko, Diyos ko, Lord, tulungan mo ko. Nanginginig na yung mga laman ko. Si Pastor hindi tumitigil. Hindi tumitigil. Sabi ko, ang body ko, wala nang paglalagyan ng spirit at saka soul. Bumibigay na yung katawan ko. Hanggang nakatingin ako sa kanya, nagagana na ako. Sabi ko, Lord, kaya wala kaming pakialam yung pride, sikat-sikat na everything. Kasi kami rin tigalinis. Linis ang kubeta, laban ang lahat ng gamit nila, tiga-bit-bit ng mga bag nila, tiga-ayos ng lahat ng mga restaurant. Amen! Praise God! Woo! That's why your pastors are servants. Kaya dito, pag mag-inarte ka, hindi kami pwede rito. We are servants. Pastor is a servant. Amen. Woo! Thank you, Jesus. That's why we have to take care of what? My body. Sabi ko, Lord, yung katawan ko, lalagyan ng espiritu ko. And I have to preach on Sunday. I have to prepare for all the lessons and everything. So, hindi mo pwedeng paghiwa-hiwalayin. Hindi pwedeng alaga mo yung spirito mo, hindi mo alaga yung katawan mo. Hindi pwedeng alaga mo yung katawan mo at saka espiritu mo. Napabayaan mo naman yung kaluluwa mo. They go together as one. Amen? Amen? Okay. The spiritual food I'm talking about. So, kung kayo tatanungin ko ng mga kakainin nyo, memorize nyo na lahat. Amen? Memorize nyo na lahat ng pagkain na gusto nyo. Nasa isip nyo na, can I ask you something? Memorize nyo na ba ang Word of God para sa kaluluwa nyo, sa spirito nyo? Nakapasok na ba sa isip nyo? Nalulungkot ako. Kailangan ko ng Word of God para ako ay sumaya. And this is what I will open. And this is what I will memorize. And this is what I'm thinking. Amen? So, tingnan natin. In the Old Testament, they considered the Word of God as food for their spirit. Amen? Same with the New Testament. So let's see it. Excited ako nung ginagawa ko tayo. What does eating the Word of God meant? Pag sinabi kong kakain ngayon, anong pinapakain ko sa inyo? Ngayon, anong pinapakain ko sa inyo? Masarap ba ang pagkain nyo sa Shiloh? Kung sisigaw ang kaluluwa nyo, espiritu, masarap ba ang pagkain nyo? Nandito ba lahat ng pwede nyong kainin? Amen? Mula sa pagkain sa fast food o kung ano pang food hanggang sa pinakamasarap nandito sa Shiloh. Amen? Okay, let's consider Jeremiah. Si Jeremiah is a prophet of God. He eats the Word of God. Ang tawag niya sa salita ng Diyos, kasi noon, hindi libro ang binabasa nila, scroll. Nakasulat sa scroll. Ano ba yung scroll sa Tagalog? Yung parang tela, parang papel na yan na binabalot-balot, ginaganon-ganon. Nakalagay doon yung Word of God. Ngayon, nasa Bible, nasa libro. Okay, tingnan natin ha. Sabi ni Jeremiah, chapter 15, verse 16, your words were found. Nakita niya yung salita ng Diyos sa Jeremiah 15:16. And I ate them. Kinain daw niya yung word, yung salita. And your word was to me the joy and rejoicing of my heart. Sabi niya, nung kinain ko ang salita, nag-rejoice ako.
Sumaya ako. Kaya yung mga tao na hindi kumakain ng salita ng Diyos, yan ang pinakamalungkot sa lahat na tao. Kaya, I would like you to be strong in your emotions. Kasi narinig ko sa presbytery, puro emotion. I'm gonna call all the sons in the house this afternoon. Amen? So, sabi ni Jeremiah, kinain ko, nag-rejoice ako. Sino ang pinakain niya ng Word of God? Katawan ba niya? Ang kaluluwa niya at saka ang espiritu niya ang kumain ng salita. Kinonsider niya spiritual food. And anong sabi niya? I rejoice! Sumaya siya! Sino dito malungkot? Pag nalulungkot kayo, anong dapat niyong gawin? Kumain ang salita ng Diyos. Hindi kayo makakapag-rejoice kung wala ang Word of God na papasok sa spirit nyo. Kakainin ang kaluluwa at spirito nyo. Amen? Pwede kayo pabago-bago para kay yoyo. Ngayon, malungkot. Bukas, ay, nandito si Pastor Abian. Saya kami! As bukas na naman wala. Ay, diba? Hindi kayo consistent sa pagkain ng salita ng Diyos. Amen? Kaya kahit busugin nyo ang tiyan nyo ng pagkain dito sa lupa, kare-kare, bulalo, ano pa bahan? Adobo, lahat isaksak mo sa baga mo, sa tiyan mo, sa bituka mo. Bakit hindi ka pa rin masaya? Bakit? Kasi gutom ang spirito mo at kaluluwa mo ng salita ng Diyos. Hindi mo siya pinakain. Amen! Kakaintindihan ba tayo? Rams ka ng rams! Hindi ka kumakain ng salita ng Diyos. Kaya tingnan mo, napaka-imbalance ng personality mo. Amen! Sabi niya, I'm called by God by your name, O Lord God of hosts. Tinatawag tayo ng Diyos araw-araw para pakainin ng salita niya. Amen? Amen? Nakakita ko ng tao habang kumakain ganito. Iniisip ang problema, kaya kain ng kain. May akong kaibigan noon na matay sa katabaan. Ang laki talaga niya, babae. Ang laki-laki talaga niya, ang laki-laki. Kasi dinadaan niya sa kain ang problema niya. Kain siya ng kain, ng kain, ng kain, ng kain, ng kain. At habang kumakain siya, umiiyak siya. Ang dami kong problema. Pinipilit niyang tumawa, pero hindi niya maitago. Kasi hindi siya kumakain ng salita ng Diyos. Kaya lumaki ng lumaki yung katawan niya, yung spirito niya lumiit ng lumiit. By the time, he can no longer bind the spirit of death. He can no longer bind the spirit of sickness and all this spirit assigned to her. Dahil ang laki ng pagkain ng body niya, pero yung spirit niya walang strength. Walang authority. Amen? Okay. So, sabi niya, you are called by the Lord. Tinatawag ka ng Diyos para pakainin. Kaya every Sunday when you come here, pinapakain ko ang spirito ninyo. Kaya ba patigilan yung tagal-tagal naman ni Pastora mag-preach. Ang tagal-tagal naman ni Pastora mag-preach. Pinapalakas ko ang spirito ninyo para pagdating ng problema, kayang-kaya nyo. Amen? Father, hindi kayo binubulugan ng mga problema sa mundong ito. In spite of all, yung kay Pastor kanina, in spite ng maraming kahirapan sa mundo, kaya kong sabihing sinabi ng Diyos. Sa panahon ni Moses, nagkakagulo lahat ng paligid niya, pero merong isang lugar na tinatawag na Goshen para sa mga anak niya, at doon pinapakain sila, a place of safety, a place of blessing. Amen? Kaya hindi ako natatakot magkaroon man ng dilubyo and everything. God will provide! Bakit? Sinabi niya sa salita niya. Pinakain niya ako ng provision both in the spirit and the physical. Kaya ganito kalakas ang pastora nyo, because I eat the Word of God. Hindi lang ako nagra-run sa spirit. I see to it that I eat the Word of God daily. Amen?
For Jeremiah, to take the word of God is a food for him to receive. Is a food for him to receive. Amen? Next, let's go to another prophet, si Jeremiah prophet. Another prophet. Let's talk about Ezekiel. Ezekiel. Say it, Ezekiel. Hindi nyo kalala si Ezekiel. He's a prophet from the Old Testament. He also eat the Word of God. Amen. Ezekiel chapter 3 verse 1 to 4. Moreover, he said to me, Son of man, eat what you find. Sabi ng Holy Spirit, ng tinig ng Diyos sa kanya, Ezekiel, Son of man, eat what you find, eat this scroll and go speak to the house of Israel. So may problema si Ezekiel. Natatakot siya. Nahihirapan siya. Kasi inuutusan siya ng Diyos, pumunta doon sa mga tao, sa mga kababayan niya, na matitigas ang ulo. Sabi mo, hindi ikaw yun. Matitigas ang puso. Ayaw ng Diyos, ayaw ng kalooban ng Diyos. Inutusan ng Diyos si Ezekiel, Ezekiel, you go. Ayaw ni Ezekiel, natatakot siya. Sabi niya, titigas ng mga ulo niya, di yan sila makikinig sa akin. Anong sabi ng Diyos? Ezekiel, kumain ka. Sabi sa kanya, eat the scroll and go. Sabi niya, kainin mo ang salita ko na nakasulat sa scroll at pumunta ka at magsalita ka sa house of Israel. So I opened my mouth, sabi ni Ezekiel. He opened his mouth and he caused me to eat the scroll. And he said to me, Son of man, feed your belly. Pusugin mo ang spiritual na tiyan mo ng salita ko. Amen! So pinuno niya. Isa sa inyo, kumakain hanggang dito lang eh. Oh, ayoko niyang sinasabi ni Pastora. Nabulunan pa. Hindi pumasok sa tiyan. Gutom, lumabas ang simbahan, gutom na gutom. Kaya lilipat na naman sa ibang simbahan. Para kumain. At hindi na naman nagkwento lang yung isang pastor doon. Lumipat na naman sa iba. Palipat-lipat. Kasi bakit? Hindi marunong kumain. Hindi marunong gumamit ng kubyertos. So, feed your belly and fill your stomach with the scroll that I gave you. So I ate and it was in my mouth. Ano daw lasa ng salita ng Diyos na kinain niya? Honey and sweetness. Ang salita ng Diyos, pag pinasok mo na yan sa lalamunan mo, your spiritual na lalamunan at your spiritual tiyan, your soul, your mind, your emotions, that's your spiritual bodega. Papakainin yung Word of God and your will. Ano sabi dito? It tastes like honey. Ang sarap pala ng salita ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, ang sarap pala ng salita ng Diyos. Lasang honey. Honey, lasang honey. Matamis. Kaya sa inyo, ang aasim ng mukha ng mga tao kasi hindi marunong kumain ng tamang pagkain ng salita ng Diyos. Pag ikaw busog sa salita ng Diyos, ang tamis-tamis mo. Nakangiti ka, ang sarap, busog na busog ka. Marami ka, pag may nagreklamo, may sasabihin ka agad na Word of God. Pag may lungkot, may kasasabihin ka kasi busog ka eh. Out of your belly will flow rivers of living water. Any questions they ask, you can answer it. Busog ka ng salita ng Diyos. Amen! Hanggat hindi mo malalasahan sa spirit mo na matamis ang salita ng Diyos, hindi mo siya babalik-balikan. Pero pag nalanasan mo sa spirit mo kung gaano katamis at kasarap ang salita ng Diyos, hindi ka titigil sa kakabalik, kababasa, kababalik, kakakain, hanggang sa busog ka na. Hindi ka man pastor, lahat ng lalapit sa'yo for counseling, lahat sila naaayos. Hindi ka man, wala ka man title, lahat na lumalapit sa'yo, gumagaling. Kasi yung Word of God, ang tamis-tamis sa buhay mo. Amen?
Next, when he said to me, Son of man, go to the house of Israel and speak my words to them. Tsaka lang naisip ni Ezekiel, kaya ko na, busog na ako, may panlaban na ako, alam ko na ang sasabihin ko, pag nagreklamo sa'yo, this is the word of the Lord! Amen! Pag pumunta ako sa run, marami man demonyo, principalities and power, I command you! Because busog ka sa power at sa sarap na salita ng Diyos. Amen? Tagalog! Gusto niyo Tagalog? Sinabi po I told you when it comes to Tagalog, I struggled. Sinabi pa sa akin, kainin mo ang aklat na ito. Panginoon, magpahayag ka sa sambahayan ni Israel. Ngumanga ako upang kainin ang aklat. Sinabi niya sa akin, kainin mo to at magpakabusog ka. Kinain ko nga ang aklat. Sa aking panlasa, ito'y kasintamis ng pulot pukyutan. Sinabi niya sa akin, Ezekiel, anak ng tao, pumunta ka sa sambayan ng Israel at sabihin mo ang pinasasabi ko sa iyo. Hindi na siya mapaikot-ikot, hindi na siya takot, kasi nasa loob niya na ang pagkain, ang salita ng Diyos. Dala-dala niya. Alam mo, isingit ko ito. There's a testimony. I'm watching the testimony of one of the sorcerer or witchcraft. Pinakamatinding sorcerer and witchcraft mangkukulam na nag-testify. Kasi binenta niya ang kaluluwa niya kay Satanas. Dito pala sa lupa, ang pangalan ng hari nila dito, or Reyna, is Queen of Earth. Pag narinig niyo yung Queen of Earth, yan ang leader ng witchcraft dito sa pangalan niya yan. So, binenta niya yung kaluluwa niya. Alam niyo bang yumaman siya? In an instant, kaya kang pagyamanin ng demonyo. Ingat ka. Nung binenta niya yung kaluluwa niya, ito mismong araw na to, yumaman siya. Pagbukas niya ng pintuan niya, nandyan na yung sports car, nandyan na yung mansion. Nagulat siya, paano nangyari yun? Pinagyaman siya. Yaman-yaman na niya. Kaya lang, yung pagyaman na yun, meron yung catch. Ano may catch sa Tagalog? May kapalit. May kapalit pala yun. Ang kapalit nun, kaluluwa niya. Dadalhin ka ni Satanas sa impyerno. Kukunin, pasasarapin ka lang niya ng ilang oras. Mga artista, ganyan. Mga kung sino-sino pa. Bigla silang sisikat. Kahit anong pangit nila, nagbento ng kaluluwa yan. Tapos makikita mo mawawala sila. Dahil kinukuha na yung kaluluwa niya. By the time na kukunin na yung kaluluwa niya, ayaw niya na. Kasi ang kapalit, lahat ng pamilya niya mamamatay. Pag lumabas siya dito sa witchcraft na to. So ayaw niya. Pero saan man siya pumunta, kasi spirit to spirit, nakikita siya na sasalubong niya. Wala siyang kawala. Pag binigay mong kaluluwa mo kay Satanas, wala kang kawala. Susundan ka niya kahit saan ka pumunta. Takbo siya ng takbo, nakasunod. Hanggang sabi niya, okay, pangatlo mong anak, mamamatay. Asawa mo mamamatay. Talagang pumunta. Tapos pumasok daw siya sa isang train. Pagdating doon sa train, may nakita siya isang lalaki nagbabasa ng Bible. Naglabasa ng Bible. At nung nagbabasa ng Bible yung lalaki, naalala daw niya, na narinig niya, na ang salita ng Diyos ay pagkain. Na hindi ka matataglan ng kaaway mo. Hindi niya alam na spirit yon. Kinuha niya yung Bible, kinain niya, nilunok niya. Yung pages ng Bible, nilunok niya. Who knows ko anong scripture o anong chapter ang nilunok niya. Alam niyo daw, pero wag niyong gagawin to, ha? Siya lang yon, ha? Habang nasa tiyan niya, wala na siyang damit eh. Akala ng mga tao baliw siya. Kasi akala niya, para hindi siya masundan, tatanggalin niya yung damit niya. So wala na siyang damit. Takbo siya ng takbo. Pero habang nasa tiyan niya, yung mga kinain niyang pages ng Bible, hindi siya nasusundan. At doon siya naniwala na ang salita ng Diyos ay nagligtas sa kanya. And he gave her life to Jesus.
Now, she's a pastor, preaching all over the world. Amen? Kaya pag na ang Word of God nasa spirito mo, kinain mo, walang makakagalaw sa'yo. Pero wag niyo sirain yung Bible ni Pastor, ha? Hindi ako believe sa asawa ko, kay Pastor, Laging dala yung Bible na yan. Kahit saan kami pumunta, bigat-bigat pa naman yan. Binabasa mo siya, na? Nandyan daw ang kayamanan niya. Praise God. Okay! Ezekiel become bold, strong, mighty, never fears of the people. Kaya ginamit siya sa mga taong matitigas ang ulo. Pag puno ka ng Word of God, wala kang kinakatakutan. Amen? Wala kang kinakatakutan. The enemy cannot intimidate you. Men cannot intimidate you. Amen? Wala kang security pag puno ka ng salita ng Diyos. So, is the Word of God spiritual food? It is when you eat the Word of God daily in your devotion, wherever you go. Pag puno ka ng salita ng Diyos, you are living a divine life. Ang buhay na maka-Diyos. Bakit? Kasi ang kinakain mo ay pagkain mula sa Diyos. Amen! Pwede ka magbasa ng mga lahat ng klaseng libro. Alam nyo, natatandaan ko, kasi noon wala pang, ano ba tawag yan? Cellphone. Wala pa kaming mangganyan-ganyan. Kaya nung nag-aaral ako, for 5 years, ang libro ko, ang taas-taas na. Yung isang libro ko, ganyang kakapal. Yung anatomy and physiology ko, ganyang kakapal. Yung mga libro ko sa lahat ng klase, hindi ko na matandaan. Alam niyo ba, wala pang COVID na, memorize na namin yan. Lahat ng klaseng bakterya, virus, protozoa, etc., etc. Nasilip ko na lahat yan sa loob ng ano nga ba yan? Microscope. Ang taas-taas ng libro ko. Pinasok ko na lahat sa utak ko, lahat-lahat yan. Pansasabog yung utak mo pag nag-aaral ka. Alam niyo ba? Akala ko, pagka-graduate ko, bit-bit ko pa rin niya. So I took the board here, I took the board, I went to the US. Sa Amerika pala, wala kang dalang libro na isa. Wala pala. Pagdating mo sa ospital, ang nakasabit lang sa liig mo, stethoscope. Wala nang iba pa. Bakit? Alam mo ang gagawin mo kasi nakain mo na lahat sa isip mo. You feed your mind with all those books. Kaya ako hindi naniniwala sa miracle noon. Kasi yung utak ko, ang pinid sa akin, puro libro. So, sa John 6:63, the Word of God is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words which I've spoken to your spirit and our life. Okay, let me talk to you in Tagalog. Ang Word of God daw is a spirit of life. Buhay. Say buhay. Pag hindi ka kumain ng salita ng Diyos, wala kang kabuhay-buhay. Naglalakad ka, pero ang spirit mo, walang kabuhay-buhay. So every day, if you don't feed by the Word of God, itong araw na ito, wala kang kabuhay-buhay. Kasi dito, it is a spirit who gives life. Ang salita ng Diyos ay espiritu na nagbibigay ng buhay. And they can feed us. Katulad ng sinabi ko sa inyo, lahat ng kinain ng utak ko nung estudyante ako, nung ako ay nagtatrabaho na hindi ko na kailangan lahat yun dahil pwede na akong magsalita, kumilos, alam ko nang gagawin ko sa dami ng kinain ng utak ko na salita ng mga libro ko. Amen?
kung ano ang kinakain mo, magiging ganyan ang buhay mo. Sa spirit. Amen? Kung nagbabasa ka at kumakain, I'm not talking about, iba kasi yung nagbabasa ka eh. Sa nagme-meditate ka at kinakain mo yung sweetness ng salita ng Diyos. Pag binasa mo yan, memoryado mo lang, pero pag nagkaroon ka na ng takot, di mo na alam kung anong gagawin mo. Pero kung binasa mo, nag-meditate ka, nasarapan ka, inilagay mo, kinain mo, nabusog ka ng Word of God. Ibig sabihin na nabusog ka ng Word of God, punong-puno ka ng pananampalataya. Diyan mo malalaman na nabusog ka nga. Grabe ka nung pala. God will provide. Walang pera. Hindi, God will provide. Busog na busog ka ng pananampalataya. At kakasalita mo, God will provide. Bubukas ang realm ng provisions para sa iyo. Amen? Matthew chapter 4 verse 4. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Yang Bible mo, yang sinulatan na yan na libro o ng iPad mo o iPhone mo o kung ano-ano pang phone yan na may nakasulat na salita ng Diyos, galing yan sa bibig ng Diyos. Pero hindi yan magsasalita ng Spirit sa'yo pag walang inspiration ng Holy Ghost. Yun ang tinatawag na revelation. Ang revelation, kinakausap ka ng Diyos. Nire-reveal, pinapakita at naririnig mo. Hindi man nagsasalita yung salita ng Diyos, naririnig mo na parang tinig yung salita niya. Ikaw ang nakakarinig. Amen? At pag narinig mo na yon, sabi nga, faith cometh by hearing. Sa Hebrew, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Pag lagi mong binabasa, kinakausap ka, hindi mo lang nababasa, kundi naririnig mo na, it's a revelation. Faith cometh by hearing. Oo nga, healing. Sa una, hindi ka maniniwala. Paano ako mahihil? May sakit ako. Pero inulit mo na naman. Sabi ng Lord, thy word is a lamp. Hindi, thy word is a healing unto your soul, unto your body. Ulit-ulit, pinapagaling ako. Alam mo, itong faith cometh by hearing and hearing by the word of God. First time ko itong narinig kay Kenneth Hagin. Si Kenneth Hagin, nung bata pa siya, I don't know how old is he. I think 12 years old or something. Nagkasakit siya. I don't know kung polio or something. Hindi siya makalakad. Nasa kwarto lang siya. Nasa kama. Doon siya pinapakain, everything. Yung magulang niya umalis. Nauuhaw yata siya, nagugutom. Hindi siya makalabas Hindi ka siya makatayo sa kama. Ngayon, yung magulang niya nagsisimba tuwing linggo. Kaya ingatan niyo yung simbahan na pupuntahan niyo. Ang simbahan nila ang laki-laki. Ang daming tao. Mayaman. Ang daming taong pupunta. Pero hindi naniniwala sa healing. Anong kailangan niya? Healing. Wala. Sabi ng magulang niya, anak, nasa Diyos kung ikaw ay pagagalingin o hindi. Wala iniwan sa kanya ng nanay niya yung Bible. Nakalagay doon, I am the God that healeth thee. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Nabasa niya, wala siya ginagawa Sabi niya, totoo ba to? So naririnig niya, binasa niya, hanggang dumating ang point, ilang beses siyang binasa, naririnig niya na. That's revelation. When the word of God, you can hear it in your spirit. That's revelation. That's revelation. So sabi niya, faith, umaakyat ngayon yung pananampalataya. Ang sinasabi niya, sabi ng Diyos, I am the Lord that healeth thee. I am the Lord. I am the Lord. So, faith cometh by hearing. Lumalakas ang pananampalataya na nabubusog ang kanyang espiritu at kaluluwa. Hanggang sabi niya,
Makakalabas ako dito. Makakalakad ako. Sabi ng Lord, I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. Bumaba siya dun sa kama niya. Andun ang CR. Guess what kung ano nangyari? Naglakad siya sa CR. Amen? For many years. Why? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Revelation! You hear it in your spirit. Amen? Kaya kung sa una hindi mo paniwalaan, ulitin mo. Kainin mo ulit. Kainin mo ulit. Kainin mo. Hanggang sa mabusog ka. That's revelation. And then you respond to the word of God. Amen. Sino ba nagturo ng word of God the last time sa ating Tuesday? Sino? Si Kirsty. Ooh, praise God. Busog na busog sila, Kirsty. Okay. We have to know. We have to eat. We have to read and eat. Without it, we cannot live. Naalala ko yung brother ko. My brother is known all over the world right now as a great man of God preaching the word of God. Pero nung bago ko pa lang siyang tinitrain, nasa San Diego kami noon. Maraming gumagaling. I opened a church in San Diego, California. I gave it to my brother. Sila na ngayon nagpapatuloy doon. So, ang daming gumagaling. Yung mga nurses na pilay, na nasa wheelchair, nagtayuan yun. Punong-puno ng tao doon sa street ng bahay ng brother ko. But I have to go back home to Philippines. Kailangan ko nang bumalik. Andito talaga ang puso ko nilagay ng Lord dyan. So siya na. Siya, businessman. Businessman ang brother ko. Siya ang head ng, ano ba yun? Amway, not the Amway, the other one. Sa buong Amerika at Canada, sila ang head. So, ang dami nilang tao, mga foreigner, kasi businessmen. Pinipilit niya ako mag-businessman, pero hindi ako pwedeng businessman. Hindi ako tinawag ng Diyos doon. Amen? So, yung mga businessmen niya, nakikita ko yung mga problema ng buhay ng mga businessmen niya. Doon nag-umpisa yun. So, anyway, lapit siya sa akin. Lagi ko nililehans yung tiyan niya kasi matangkad ang brother ko, 5'11" or I don't know kung 6 ang height niya. So, ang pwede ko lang mahawakan sa kanya, parang si Oni, come here, Oni. Tuwing dadaan ako, ang pwede ko lang hawakan sa kanya yung tiyan niya. Hindi ko siya malehans kasi masyadong matangkad. So, yung tiyan niya, nalilehans ko. Pag dadaan ako sa kusina, nagaganyan ko. Kahit saan pumunta ko. My spirit says, I want to fill him with the word of God. One time, may isang pastor. Narinig niya sa akin na si Jesus nagkatawang tao. Bumaba sa langit, nagkatawang tao. Sabi niya dun sa pastor, si Jesus ay nagkatawang tao, bumaba sa langit. Sabi nung pastor, ipakita mo nga sa salita ng Diyos na si Jesus. Sabi niya, alam ko nakasulat yan dyan eh. Sabi niya, pakita mo nga, bastang alam ko nakasulat yan dyan eh. Nasa Bible yan, hindi niya alam kung anong verse. Hindi alam kung anong chapter. Sa Philippians. Hindi ko siya maanuhan. So pagkatapos sabi ko, ibibigay ko sa iyo ang church, mag-aral ka sa Bible school. And he studied in the Bible school. He is now a well-known preacher all over the world. Amen. Praise God. Bakit? Kinain niya ng kinain for 4 years ang salita ng Diyos. Amen. At ngayon, kahit saan siya pumunta, they become the overseer of the Bible school ni Nancy Dufresne. Amen? At ang mga estudyante niya lahat foreigner. Amen! Sabi mo sa katabi mo, kainin mo nga ang salita ng Diyos. Praise God. So, Jesus is full of the word. Si Jesus na to eh. Di ba nagkatawang tao si Jesus? Bumaba siya sa langit. He came from heaven and earth to show the way, all of those. Pero we're gonna focus on the Word of God. Jesus is full of the Word.
when Jesus was led to the desert, let's get the scripture here. Ay, na kay Jeremiah. Punta ako kay Jesus. Balik muna tayo sa Old Testament. Sabi mo, punta muna tayo sa Old Testament. Kasi sumingit ang New Testament. Pag di ko natapos, next week tayo. Okay. Jeremiah chapter 15. Punta naman tayo ngayon kay Jeremiah. Did I mention Jeremiah? Okay, sinabi ko si Ezekiel. Oh, I already had spoken Jeremiah. Hindi pala na-delete. Sorry. Let's go to, hindi pala na-delete yung aking Jeremiah. Okay. So, Jesus tayo, kay Jesus. So si Jesus na to kalabitin mo sa katabi mo, si Jesus na to. When Jesus was tempted in the wilderness, alam mo ba, kung walang kinaing word of God si Jesus, wala siyang dala, tatalunin siya ni Satanas. Amen? Tatalunin siya ni Satan. Guguluhin yung utak niya. Matatakot si Jesus. Pero nung sabi niya, Jesus, sabi ni Satanas, head on. Usap sila. Turn that stone into bread. Kaya mo yan. Ano sinabi ni Jesus sa Matthew? Verse 4, Matthew chapter 4, verse 4. But he answered and said, sinuntok ba niya si Satan? Nagpatayan pa sila ni Satan? Minisail ba niya? Binaril niya? Sinipa niya? Anong sinabi niya kay Satan? Anong sinabi niya? The word na kinain niya. Bago siya pumunta sa wilderness, sabi niya, Satan, man shall not eat by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Ibig sabihin, napaka-makapangyarihan ng salita ng Diyos na pag narinig niya Satanas ito, yumuyuko siya. Hindi kanya kakayanin if you have the word of God spoken over you dahil yung salita ng Diyos ay salita ng Diyos. Kaya pag lumabas sa bibig mo yan at sinabi mo sa demonyo, ang demonyo napuputol ang liig. Why? Because the word of God is a weapon against the enemy. God said it. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Sabi niya, Satan, Jesus, magpatira pa ka, tumalon ka dyan. Thou shall not worship no other gods. Nakita mo si Jesus? Salita lang, nanginginig na si Satanas. Si Satanas to, hindi ang demon. Si Satanas. He overcome, book of Revelation, the enemy by the word of the Lord. The word, say the word. Pag marunong kang kumain ng salita ng Diyos at punong-puno ka at busog na busog ka, may panlabang ka sa demonyo. Lapit-lapit tayo sa babaeng itong di mo kilala, mukhang modelo ng kamodel-modelo. The Word of God said, do not be unequally yoked to unbeliever. You don't have the Spirit of God. You don't have the Word of God. You don't love the Lord. You don't love worship. Get out of me. Kahit anong ganda pa niya. Bakit nagko-compromise? Pastora, ang ganda. Pastora, ang gwapo. Bakit? Wala kang Word of God. Kaya hindi mo alam kung paano ko pipili na mapapangasawa mo. And all of you said. And all the young people said, dito na lang ako sa Zoom. Tinasayang, pamasahe pa papunta dyan sa Imos, layo-layo. What is the Word of God said? Do not forget the assembly of the righteous. Pwede kang manood ng manood, pero yung presence of God mo dito, hindi mo kayang panoorin at ramdamin. Hello?
Jesus is full of the Word. Say, Jesus is full of the Word. So araw-araw, nagbabasa si Jesus ng scroll. At kinakain, hindi lang siya nagbabasa, kinakain niya at nabubusog siya. Ano sabi ko sa nabubusog? May revelation ka at may faith that rising up in your spirit. Amen? Iba yung nagbabasa, ang ganda naman. Uy, alam mo, ganda ng binasa ko kanina. Ito yung binasa ko. Pero nagmamanifest ba sa buhay mo? Wala. Bakit? Hindi mo siya kinain, hindi mo siya dinigest, hindi ka nasarapan at hindi ka nabusog. Hello? God's Word is our spiritual food. Sabi mo, kain tayo. So you have a life group, you have a prayer perimeter, lahat yan, puro Word of God. Amen? It is vital, kailangan mong lumago. Kalabitin katabi mo, kailangan mong lumago. Alam mo, ang dami-daming tao sa simbahan. Ang tagal-tagal na, 30, ilang taon na ba tayo? 25 years na. Wala pa rin napoproduce na bunga. Bakit? Walang Word of God. Amen? It is spiritual growth. Yung bang, nakakita na ba kayo na 50 anyos na may dala pang bibiron? Naka-short, meron pang rapper sa ulo. Ang tawag doon sino? Ang daming bonjing sa loob ng simbahan. Mga bonjing, mga bonjang. Bakit? Kasi pag matured ka na, hindi ka na... We're gonna go on that. Rebaka satalabakaraya. God's Word produces faith in our hearts and renew our minds. Nababago nito ang utak mo. I will talk to all those who went into... Napansin ko doon sa presbytery, nakastuck sa soul. Soulless na soulless, kaluluwa, hindi spiritual. Nung bata ka pa, nung ganito ka, ganito. Sabi ko, nagra-run na. Emotional pa din. Naalala ko kanina, remember this morning. Nakita kami ni Pastor sa lamesa kasi nag-aaral ako. Then I went to check kung nag-breakfast na siya. Sabi niya sa akin, alam mo may naaalala ko. Sabi ko, ano? Naalala ko nung bata ako, ang laruan ko. Huwag mong tapusin, alam ko kasunod. Yung lata na naman. Pwede ba? Pinagpala ka na ng Diyos. Hindi na laruan mo lata. Kasi naalala ko, kalimutan mo niya yan. Renew your mind. Renew your mind daily. Dahil ang spirit mo, ang na-born again, hindi ang kaluluwa mo. Ngayon, tumanggap ka sa Lord, pumunta ka, Panginoon, patawarin mo po ko. Tinatanggap kita, Jesus, bigyan ng Panginoon ko at tagapagligtas. So, ano ang nabago? Spirito mo. You're no longer your father, the devil, but you go to God. Amen. Your Father, Abba Father is God. You become a child of God. Say, child of God. Ano, bilang anak ng Diyos, pure, holy, wala ka ng kasalanan. All things are passed away. Behold, all things become new. Lahat ng kasalanan mo noon hanggang ngayon, in-erase ng blood ni Jesus in the Spirit. Talagang malinis ka na. Lumabas ka ngayon dyan. Pagdating mo sa bahay, ano? Oh, bakit ngayon ka lang? Saan ka galing? Sa Sheila? Balik ka lang, balik sa Sheila. Nasaktan. Hindi born again ang iyong kaluluwa. Ano ang kaluluwa mo? Utak mo, isip mo, emosyon mo, damdamin mo, at yung kalooban mo. Nasaktan na naman siya. Nasaktan. Inapi. Yaran, inilait, ano ba? Inapakan, ang iniyarukan ang iyong damdamin at iyong utak. Ano nangyari? Tandaan mo, may body ka, may spirit ka. Sinong niyuyurakan? Ang kaluluwa mo, your soul. But your spirit is
The Spirit of God. Nalimutan mo na binago ka ng Espiritu ng Diyos. Ang gagawin mo lang araw-araw, i-renew mo ang mind mo, babaguin mo na sinabi ng Diyos, ikaw ay hindi na namumuhay sa karaan, ikaw na ay anak ng Diyos. Sabi mo, ako'y anak ng Diyos. Ako'y anak ng Diyos. Malinis na ako. Kahit anong sabihin nila, hindi na ako katulad ng dati. Araw-araw mong babaguhin yung utak mo na kung ano ang sinabi at nangyari na sa spirito mo. Amen! Amen! Pakisabi katabi, araw-araw. Ha? Kasi may kaluluwa ka eh. Hindi naman pwedeng na born again yung spirit mo, binago ng Diyos. All things are passed away, behold all things are new. Ay, tatanggalin mo na yung kaluluwa mo at katawan mo. Bahala ka dyan katawan, bahala ka dyan kaluluwa. Basta ang spirit ko ay born again. Cannot. You cannot separate. Kaya araw-araw, baguhin mo na yung utak mo. Mananapok ka sana, sabi ng spirit mo, behold, all things becomes new. Love. Ephesians, Galatians 5:22. You walk in love and forgiveness, sabi ng spirito mo. Kaso mo luma nga yung kaluluwa mo. Kaya araw-araw, babaguhin nyo ng salita ng Diyos ang kaluluwa nyo, yung utak mo. Yung utak mo. Amen? Next. Doon sa mga nagra-round, taas-taas natin ng konti. Yung mga nagra-round, yung mga lumalaban sa demonyo. Kahit meron bang ganun dito? Meron. Parang ayaw nyo na itaas ang kamay nyo. Yung mga nagra-round, pumapasok doon lumalaban sa demonyo. What are you? Sons of God. Powerful sons. Sabi mo, I'm powerful sons of God. I have a weapons of warfare. I can destroy the works of the enemy. Amen? Yun ang sinabi ng Diyos. Sa spirit, you're very strong. Nag-matured ka na. Nag-matured ka na. Ang kaso mo, after mong mag-round, after mong lumaban, after mong nag-roar. Oh, praise God, hallelujah! Natalo mo ang demonyo. Kaso pag uwi mo, nasa lubong mo, ang asawa mo lasing. Saan galing? Nag-roar. Ano roar? Wala pa pagkain! Nakalimutan mo magsaing and everything. Kinalaban ko lahat ng demonyo, natalo ko. Sabi na asawa mo, gutom na ako, anong demonyo? Ikaw ang demonyo. Sinabi ka ngayon. Tandaan nyo, hindi born again ang spirit, ang kaluluwa nyo. Nakaramdam ka? Naramdaman mo yung sakit? Naramdaman mong inulit na naman ang nakaraan sa buhay mo? Right? Ano ngayon na nangyari sa'yo? Nasaan na yung realm mong pagkataas-taas? Andito ka na naman. Kaya bating pastora, ayoko ng realm, ayoko na ng roar. Kasi yung asawa ko, you become emotional again. You become soulish again. So what will you do? What will you do? Na napakataas ng anointing mo at pag sinalubong ka rito sa kaluluwa mo na hindi born again, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Renew your mind with the Word of God. The Word of God says, I have given you dominion, authority, power. Oo nga pala, no? Gising. Sabi mo doon sa asawa mo, okay, nagluto na ako. Sige, kumain ka na ha. Pero hindi mo ako masasaktan. Hindi mo ako madidestroy sa mind ko. I'm not emotional. Hindi mo ako mapapaiyak. I live in the wrong. I'm a son of God. Why? Because your soul is wrong, is being renewed na babago araw-araw. Ha? Amen? 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 From glory to glory, He's changing you. Noong isang araw, habang kami naglilinis ni Pastor, meron siyang binuksan na palabas na anak na iniwan ng magulang, iniwan ng lahat, umiiwan sa kanya. Ang lungkot ng buhay. Nakaupo ako doon, pagod na pagod ako.
Dumaan si pastor. Sabi niya, oh, nakakaiyak, no? Umiyak ka sa drama, no? Bigla ko siyang ganyan, hoy, hindi mo ako mapapayak sa drama, ha? Hindi ako emosyonal. Palabas lang yan, daming director dyan, daming producer dyan, wala akong pakialam dyan. Nakaupo lang ako dito. I am not affected. My emotions are not affected. I don't allow the enemy to destroy my emotions. Amen? Because my mind said, I renew my mind. I am strong. I'm powerful. I'm a son of God. Amen. Ingatan nyo yung emosyon nyo. Ingatan nyo yung kaluluwa nyo. Dahil dyan kayo laging tatargetin ng kaaway. Anong panglaban dyan? Word of God. Renew. Eat the word so you become strong in every Amen! It is vital. The Word of God produces faith in our hearts and renew our minds. The Word of God takes our brokenness and give us wholeness. Pwede ba? Don't allow the enemy. Lalagi na lang binibreak yung heart mo. Naalala ko na ang laruan ko nung bata ako ay lata ng sardinas. Lalagyan ng bato, may tali. The enemy will always pull you from blessing and prosperity to poverty. Amen? But the Word of God says, you are blessed. You are powerful. If you are a son of God, you are walking as a time bomb of blessing. You are walking as a time bomb of prosperity, of healing, of power, of might, anointing, deliverance, whatever, miracles. Amen? You're hosting the Holy Ghost. Nalala niyo yung kanta, I'm hosting the Holy Ghost. I'm hosting the Holy Ghost. Remind the enemy of his future. Because your future is great. Amen? It takes our weaknesses and empower us. The Word of God takes our weaknesses and empower us. Walang mahina na nagkakain ng salita ng Diyos. Our hurts and heals our hearts. Amen? Now let's go to this, my last, next week na yung iba. Ating pagkain. Tingnan natin kung anong pagkain nyo, ha? Okay. Dalawa lang naman ang kinakain nyo sa Word of God, eh. The Bible speak of spiritual food we need. Number 1, God's Word produces milk. At tingnan natin dito sa Shiloh, ha? 1 Peter 2:2, as a newborn babes, desire the pure milk of the Word that you may grow. Pag bagong saved ka pa lang, bagong born again ka pa lang, hindi ka pwedeng kumain ng karne. Ikaw, sino dito may anak? Sino may anak dito? Sino may anak dito? Parang, puro kayo, amen, I need your hands. Okay, Ate Annette, nung ba baby yung anak mo? 1 month old. Pinapakain mo karne, bulalo, kare-kare, adobo. Anong pinapakain mo? Gatas. Kaya pag bagong born again, umattend dito sa Shiloh, at nagturo ako ng rounds. Sabi ng baby, ano daw yun? Nakakatakot. Naku, ano ba ito ng pasukan ko? Kulto yata ito. Lumalaban sila sa mga demonyo. Bakit? Ang pagkain niyan gatas. Ano ba yung gatas? Si Jesus, mahal na mahal ka. Si Jesus, hindi kanya pababayaan. The Word of God said, I am born again. Ang kanta mo ganito, I'm a new creation. I'm a brand new man. All things are but one to a Lord passed away. I am born again. Yan ang awit ng mga bagong baby. Right? May mga baby ba dito? Meron naman. Nahiya sila? It's okay. You don't need to eat the meat. You drink the milk. Amen? Milk that you may grow. Tuturuan ka ng faith,
Tuturuan ka ng ano ba bang tinuturo natin, pinapakain natin? Sa mga bago? How to read the Word of God. Pagkain ng mga bago. Ano pa? How to praise and worship God. Paano itaas ang kamay? Isa lang ba? Dalawa? Pati ba paa kasama? Tinuturo ng mga bago. Amen? Amen? Kayo iba, hindi na bumabalik kasi natatakot sila. Pero dito, halihaya, hayaya, hayaya. Kaya dapat lahat ng bagong save, meron ng dinadalhang cell group at may nangangalaga para pakainin ng gatas. Amen. Huwag kang matakot kasi si Pastora, iba na yung round niya. Kaya nga ginigroom natin si Pastor Rolly para pagdating ng araw, si Pastor magtuturo dito. Akin na lahat ng mga rounds. Amen! Amen! Okay, sabi mo sa kanila, huwag kang matakot. Welcome ang mga umiinom ng gatas. Okay, next. Deuteronomy 8:3, so He humbled you, allow you to hunger and feed you with manna bread. Kaya sabi ni Jesus, ang Word of God daw is like a manna bread. Sabi mo, bread. Pag napainom ka ng gatas, malaki na. 2 taon, gatas pa rin, Ate Anet. Gatas pa rin ang ininom ng anak mo, 2 taon na. Di ba may tinapay na? Anak, pandesal. Para lumambot, lagyan ng gatas. Ha? So, unti-unti, pakakainin na natin ang bread, manna from heaven. So, life group level 2. Ha? Pinapasok na natin sa mga encounters. Amen! Grabe, nakita na nila yung cross, nakikita na nila, naku, unti-unti na silang lumalago. Tinapay na ang pagkain ng buhay. Next! Man shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. Okay, so dito na tayo. I can't believe when I sit down, I have all this word. Grabe, number 1, 2, and 3. I have like 3, 4, 5 chapters. Okay, dito naman tayo sa milk. Let's go to the milk. Let's go to the milk. Okay. Okay, ilang taon na kayo dito sa Shiloh Anniversary? Sabi mo sa katabi mo, Happy Anniversary. Happy Anniversary to you. Okay. 25 years ng Shiloh. Ano na kaya ang pagkain nyo dito? Gatas pa rin ba? Tinapay pa rin ba? O solid food? Sabi mo, nasa solid food na kami. Ano yung solid food? Karne na! Karne! Ano pa? Karne at? Ano pa ba yung matitigas? Kare-kare. Ano pa ba yan? Bulalo na pinalambot. Hebrew 5:12-14, chicken. For though by this time you ought to be teachers. See? By this time, 25 years, dapat isa na kayo sa mga nagtuturo. All of you who've been with us for a long time, you must be the leaders of all this group. Dapat nagtuturo na kayo whether sa bata, sa matanda, o kung saan. Hindi na kayo bata na laging sinusubuan. Amen? By this time, you ought to be teachers. Hebrew 5:12-14. Need someone to teach you again the first principles of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid food? For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. Yan ang sinasabi ko, ang tanda mo na, 50 anyos ka na, may dala ka pa rin bibiro, naka-short, dumidede pa rin. Imagine yung itsura nyo sa spirit, sa physical. Pag hindi kayo nagtuturo ng Word of God, wala kayong mga life group, wala kayong prayer group, wala kayong mga ganito, nakaupo na kayo paglinggo, wala kayong ginagawa, alis, labas, walang pakialam. You are still a babe. Baby ka pa rin, na sinusubuan linggo-linggo. Darating na si Lord!
Amen! Pwede ba? Sabi mo, wake up. Di ba paulit-ulit sinasabi ni Pastor Jonathan, ni Pastor Javier, wake up! Gising! It's time for you to eat the meat of the Word of God. Ano yung eat the meat of God? Yung mga tinuturo kong immortality, the gospel of immortality, the gospel of sonship. Go to the realm. Amen? Amen? Solid food belongs to those who are full of age. That is, those who by reason of use of their senses exercise to discern both good and evil. Ang tagal mo na sa Lord, hindi mo pa rin alam ang tama at mali. Hindi mo pa rin alam na ang pagchichismis ay kasalanan sa Diyos. Hindi mo pa rin alam ng paglaban, pagsalita against the pastors. Mature Christians listen to study, absorb, and conform to the Word of God. Sa Tagalog, tinuruan mo siya, pinasok niya sa spirito niya at sa kaluluwa niya, at binago siya. Yan ang matured. Nagtatransform. Di ba tinuro ni Pastor transformation? Yung parang, ano ba yun? Yung, ewan ko napanood nyo yun. Ano ba yun? Yung robot na malaki? Yung transformer? Nakita na kayo ng robot! Yung malaking robot, transformer, napanood ko yun dahil yung anak ko mahilig sa transformer, pamangkin ko mahilig sa transformer. So yung malaking robot na nagiging kotse, nagiging robot, nagiging kung ano-ano siya, transformer ang title niya. Yun ang ibig sabihin. Pag narinig mo ang Word of God, ito ay pumasok sa isip mo, dinigest mo, pumasok sa katawan mo, pumasok sa spiritual belly mo. Ano mangyayari? Na-digest nyo, matatransform ka. Kung ano ang gusto ng Diyos gawin ka, magiging ganun ka. Amen? Pag kumain ka ng salita ng Diyos tungkol sa miracle, you will produce miracle. Pag kumain ka ng salita ng Diyos tungkol sa faith, you will produce faith. Pag kumain ka ng salita ng Diyos tungkol sa holiness, you will become holy. Yan ang natatransform ng salita ng Diyos. Amen? Amen? Praise God. Dapat nga, may kapalit na ako nagpipreach dito eh. Kaya nga, di ba, alala niyo yung presbytery ni Pastora Alpa? Binuhusan ng lahat ng langis. Yung langis alam niyo ba yung oil na nilagay kay Pastora Alpa? Nung ginamit ko niya, ganyan kadami nung nilehens ko kayo lahat. Right? Ganon din kadami ang binuhos sa ulo ni Pastora Alpa, walang natira. Pastora Alpa, where are you? Tapos na ang maliligayang araw mo dyan sa opisina. Asan siya? You will preach pag wala ako sa pulpitong ito. Where is she? Huwag niyo bibigyan ng responsibilidad dyan, dahil may papalit na dyan. Amen. Amen. We are grooming somebody para ipalit kay Pastora Alpa. Amen. Ha? Praise God. Woo! Alam nyo, sasabihin ako sa inyo, I was so tired that day. Tapos naririnig ko, naalala ko pa yung may inaayos ko yung conference this February, 12,000 people. Tapos, eto pa sila bigay ng responsibility sa akin. You will train of these people, Pastor May, and you will build this, Nakagano na lang ako. And you know what? For the first time in the history, I shed a tears without telling my husband. Ngayon ko lang sasabihin sa ito. Andun sa tumulo yung luha ko, ewan kung bakit. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako. I'm really very serious. Lord, tulungan. Kasi marami nang gustong maging Shiloh. Yung mga pre-nesbytery natin sa iba-ibang lugar, gusto nila ang covering Shiloh. Ang dami kong responsibilidad. When you are being promoted, hindi ka pwedeng yumabang. Promotion comes responsibility. Yung presbytery nyo comes responsibility. So,
Nakaupo ko doon, tumutuloy yung luha ko. Sabi ko, Lord, hindi ko na kaya. Tapos may scripture paling na ako, I can do all things through Christ which strengthen me. I can do all things that pero Lord, hindi ko na kaya. Siguro pagod na pagod ako, puyat na puyat ako, tumutuloy yung luha ko, Lord, tulungan mo. Send someone, Lord, tulungan mo. Send someone. Akalain mo tinawag si Pastora Alpa. Sabi ko, naririnig ng Diyos yung request ko. Alam mo ba, tuwan-tuwa ako. Amen? Your placement, every one of you, is placed. Pastora, ilalagay mo na ba sila? May choice ba ako? Durug-durug ng Lebanon. Durug-durug ng Iran. Sumabog ng tsunami at nag-ano na ang Florida, ang Amerika. Buong mundo ngayon nagigera na. Sabi mo sa katabi mo, sampalin mo, wake up! May panahon pa ba? Ang alam nyo lang kasi, Itbulaga eh. At this time, wasak na ang Lebanon, wasak na ang Syria, wasak na ang mga tao, nagkalat, tumatakbo, walang makain. Lahat ng gamit nila wala na. Patay ang anak, patay ang asawa. You just don't know what's happening in the world right now. Kaya di ba narinig ni Ma'am Letty, gusto na magre-resign si Papa John, si Pastor John, para pumasok para mag-apostolik sa buong mundo. Sabi niya, because the season and the timing is already here. Antichrist system is here. Everything is here. I am serious, all of you. Kayong matatagal na sa Shiloh, kung uupo lang kayo, there will come a time I will close this church Sunday and all of you will preach outside. Win as many souls as you can. Wala nang time. Sabi mo sa katabi, wala nang panahon. Wala nang panahon. Isip nyo lang sarili nyo, that soul is wrong. Ako hindi ko na iniisip ang sarili ko. Wala na akong pakialam. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng tao. Wala na akong pakialam kung anong mangyari. I just want to do whatever God is telling me to do. Amen. Wala nang time, people. Wala nang time. Win your family. Win your family to the Lord. Ang asawa mo pupunta sa impyerno yan pag hindi yan na safe. Ang anak mo, ang lahat ng tao sa paligid mo. We never know when is the next missiles will come. Sa ilalim ng submarine, sinasabi sa akin ni Pastor Pollard, kasi military siya dati. Sa submarine, nakalagay ang missile. Isang pasok lang ng missile, wasak ang buong Pilipinas. People, I'm just being honest with you. We are now on the season of the coming of Jesus Christ. We are heading towards Armageddon. Hindi mo na mapigil ang gera. Left, right, everything. People have no food. Walang tubig. Nung ini-interview kagabi yung mga tao, walang tubig. Ang pinakamayamang bansa dati ang Amerika. Walang pagkain. Walang bahay, lubog, ipo-ipo hurricane. How many hurricanes? 770. Di nyo ba alam dito sa Pilipinas, umulan ng yelo sa north? Malalaking bloke. People, it's no longer like before. Sabi mo sa katabi mo, wake up. How many times sinabi ni Pastor, wake up, Shiloh! Wake up, Shiloh! Wake up! Hindi nyo ako pwedeng laging asahan. Hindi ko kilala mga pamilya nyo. Kayo lang ang pwedeng umabot sa kanila. Hindi ko kilala ang kapitbahay nyo. Kayo lang ang pwedeng umabot sa kanila. Amen. If you will not fill your life with the Word of God, lagi na lang kayong parang bata. Madaling magtampo. Pag nagtampo, aalis. You will never mature if you go from one church to another. Kailangan makaranas kayo ng tinatawag na hirap sa paglago. 25 years.
in the ministry is not easy. How many times na gusto mong mag-resign bago ako tumayo dito? Kinakalaban ko ang persecution, ang sickness, ang lahat ng klaseng pagsubok, ang lahat ng atake ng demonyo. Pero nakita niyo, linggo-linggo nandito ako. Kahit hindi ako makalakad, nandito ako. I'm preaching the word of God. You, Shiloh, I will not be accountable for you pag hindi kayo nag-matured. Mula pa sa umpisa, naalala ko, meron dito 2 young people, nakita kami sa Amerika. Tinawagan niya isa niyang kaibigan na umalis din dito. Sabi niya, ano bang ginawa sa inyo ni Pastora May? Mula pa ng umpisa, wala na siyang tigil kakaprit sa atin ng Word of God. Trinain tayo, lahat ng pwede niyang ilagay sa simbahan, ilagay niya. Wala akong nakita na ginawa niya sa inyong mali. Bakit kayo ganyan? Bakit kayo ganon? Sabi nung isa, oo nga, ano? Kasi sabi nung isa, gossiping. But I train you from the milk to the Word of God, to bread, to meat. I train you from the basic, lahat na. How to win soul, how to, everything that I know, everything that I have, the miracles, lahat sinasabi ko sa inyo, hindi ako naging madamot. I've been a pastor in the Word of God in this pulpit for many years. Kayo na lang to kung hindi kayo lalago. But I'm telling you, I'm calling every one of you, it's time. CDO, it's time for you to grow. Batangas, it's time for you. Wala sa akin ang Word of God. You read it and be transformed and use it as a power, a tool. Amen? Preach to your families. Pastora, hindi ako paniwalaan. Change! Transform! Maging mapagmahal ka, maging mapagpatawad ka, mapaghinaon ko. Diba tinuruan ko kayo lahat yan? Heal your soul! Kasi kung lagi ka nalang nakatingin sa sarili mo, ay, kawawa ako, nakakaawa ako, you will never grow and mature. Amen? I never think of myself anymore. I never pray for myself, Lord, pagpalain mo ako. Lord, tulungan mo. I never pray for that. All my prayers are prayer for every one of you and everyone coming. Amen? How many times Pastor Rolly begged me to resign? To quit? Pagod na. 25 years ng church. Five years in the ministry of evangelism. 25 years in the ministry of pastoring. Sa palagay niyo ba, hindi nakakapagod? Pero hindi ako tumitigil. Lalo mo akong susugatan, lalo akong tatapang. Amen? Lalo mo akong binabayo, lalo kayong babalikan ng Word of God. Amen? Thank you, Jesus. Do you love me? Ang baby, pag sinabihan ng ganito, iiyak. Kayo for 25 years, may panahon pa ba kayo umiyak? May panahon pa ba kayo masaktan? Tandaan niyo, ang family niyo pupunta sa impyerno. When you go out in this building, go to your family. Pray for them. Lead them to the Lord. Lay hands on them. Yung mga kapitbahay niyo, nilalampasan niyo lang. Linggo-linggo nagsisimba kayo. Mga kapitbahay niyo, wala kayong pakialam. Mga kamag-anak niyo, call them. May Facebook kayo. May WhatsApp kayo. May, ano ba yung parang aeroplano? Ha? Telegram, Viber, ano pa? Messenger, lahat nasa inyo. Anong ginagawa nyo? Walang tigil kakahanap ng pagkain. Ipapakita kung gaano kayo kasarap kumain. Pag may kalaban kayo, gagamitin yung social media. Wala nang time. I'm giving you 25 years. I already forgot what happened 25 years ago. I'm moving to the 25 years kung may panahon pa. Amen? 25 years. We're gonna give the meat of the Word of God in this church. Pastora, kailan mangyayari ang presbytery ko? Huwag kayong magpapa-appointment sa akin kung iniisip niyo yung presbytery niyo ay parang matagal pa mangyari. Wala nang time. Presbytery will never happen if you will not walk on it.
Kaya pinupush ko yung, what is that? Conference ni Papa John. Dalang presbytery ng Torch to the Nation, nakadikit dun. Rebecca, that's why I cannot quit Pastor Rolly. I'm sorry. I am just on the beginning phase of the real call and the ministry of God that He had spoken to me on the run. That's why I told the Lord, Lord, make me strong, both in body, soul, and spirit. Because I'm gonna walk on my presbytery. Wala na sila mabigay na presbytery. Sabi ni Pastor, nasa iyo na lahat. I'm waiting for all what God had spoken to every one of you. Kung magiging emotional pa rin, kasi sabi na asawa ko sa, alam niyo na tinawag ako ng Diyos. Umakyat ako sa langit. I went to the second heaven. I met God. Ang laki-laki niya. I cannot see His face. Ang nakita ko lang nga paa niya, tsaka yung tinig niya. Preach the gospel. Yun lang ang narinig ko. Kaya harangan mo ako ng kahit sino. Wala silang magawa. Because God had spoken to me. God has spoken to me to preach. Sabi ko nga hanggang sa pagtanda ko, nangangaral ako ng salita Diyos. Wala akong, ano ba tawag doon? Ano ba yung pag senior ka na? Retirement. Wala akong retirement. You retire, not retire. Until the day God takes me home, I'm still preaching. I'm laying hands. I'm still counseling. Amen? Kahit palitan pa ako pagdating ng araw ng mga taong to, gagawin ko pa rin ang pinagagawa sa akin ng Diyos. Amen. People, God is speaking to you. When it comes to church, spirituality, ecclesia, spirit, you're accountable to God, not to man. Meron kayong spirit na magsusumite sa Espiritu ng Diyos. God will account for everything, even the words spoken to your mouth. Even the time you spend here in Shiloh. Pinalaki ko na kayo dito. Pinalago ko na kayo. Now it's time for you to eat the meat and do the work of God. What did Jesus do? He healed the sick. He preached the good news. Amen? Huwag na kayong mangarap. Pastora, bigyan mo ako ng doctorate degree. Dito, servant ka. Ang pastor dito, naglilinis ng kubeta. Ang pastor dito, nagbibitbit ng bag. Nakita niyo yung mga speaker natin, ang mga bag nila binibitbit ko. Ay ko, ba't bag? Yung bag, bitbitin mo. Matanda na yan, ang bigat. Lahat ng dumi nila, pinupulot ko. Kaya tapos ko sa basurahan. Binibili ko lahat ng kailangan nila. The day before they arrive, nag-grocery pa ako sa lahat ng mga kailangan nila. Everything that I can serve the man of God. Lahat ng hotel nila inaayos ko. In the kingdom of God, we are all servants. Amen? Kaya natuto ko mag-rubber shoes eh. Dati nag-high heels ako eh. Ganda-ganda ng lakad ko. Ay, hindi na. Matisod pa ako. Why? I know how it is to serve God in humility. Amen? I don't care about my title. No more of that. Praise God. Thank you, Jesus. Kaya dito tatanggalin natin yung mga sosyal. In the servant of God, you roll your sleeves. And work. And plow. And plow. Pawisan ka. May bimpo naman eh. You plow. Take care of people. That's where God will give you the prize. Amen? He will give you rewards. Hindi ko kaya kayong rewardan. Only God can give you the crowns, the rewards when He comes. Amen? Amen? It's time. Huwag niyong gawing dahilan ng pamilya niyo. Pastora, may anak na ako. Alam niyo, no, may baby ako, nagpipreach ako.
Pinadidedi ko lang ang anak ko, breastfeeding. Pinapasa ko na kung kahit kani-kanino. Bahala ka, Lord, sa anak kong baby. I preach the gospel. In season and out of season. I learned to trust my God. Ngayon, ang faith ko sa Lord, hindi na tulad ng dati. When I walk, I think about the Lord. Lord, like Jesus, I will host the Holy Ghost. Amen? You will see supernatural signs, wonders. Hindi pa tayo talaga pumapasok doon. Dahil hinihintay ko kayo. Sabi ko sa tabi mo, hinihintay kita. Will you take care? Sabi nga, do you love God? Do you love Jesus? Do you love God? Anybody who love the Lord, raise your hands. Anong sagot ng Lord sa'yo? Feed my sheep. Feed my sheep. Feed my sheep. Lilipat tayo sa pinakamalaking lugar na hindi pa nakita sa buong Cavite. And all of you will do your part. Amen? Hindi pastor ang nagpaparami ng tupa. Ang mga tupa ang nagpaparami. I feed the sheep, you grow. Amen? Ilang taon na ang Shiloh. Wala kayo nakita na ginamit ang pulpitong ito sa politika. Walang sino mang politiko na tumakbo na tumayo rito at nag-promote ng politika nila. Ilang taon ng Shiloh dito, hindi nyo nakita na itong pulpitong ito naging promotion ng negosyo, na kahit anong negosyo. This pulpit belongs to the Lord. The pure, unadulterated Word of God. Amen. Amen. I'm not perfect, but the Word of God is perfect because the Word is Jesus. I want you to eat the Word of God. Do your devotions. Isipin mo, nag-aalmusal ka sa umaga, mag-almusal ka ng salita ng Diyos. Nanananghalian ka, mananghalian ka ng salita ng Diyos. Maghahapunan ka, magme-merienda ka. At least you have something to read and eat and grow. Amen? Did you learn something today? Amen? Amen. Praise God. I'm gonna give this to, let's just close our eyes. Stand up and close our eyes. It's time for the Word of God to become alive in your life. The more you eat Jesus' words, the more you will be like Jesus. What you eat, you will become. Ang tao pagkain ng kain tumataba dahil sa dami niyang kinain. Ganon din sa spiritual. Tataba ka sa Spirit ng Lord if you eat the Word of God. For those of you who are babies, you drink the milk of God. Lahat kayo dapat may nangangalaga sa inyo. You have to be honest and find someone. I need someone to help me grow and feed me with the milk. At para doon sa inyo naman na matagal na, it's time for you to eat the meat of the Word of God. Strong meat, strong correction, strong rebuke. You're gonna love it when I correct you if you are matured. Because corrections will lead you to success. Thank you, Lord Jesus. I want you to raise your hands to the Lord Jesus. And dedicate your soul unto the Lord. Whatever is lovely, whatever is pure, whatever is holy, whatever is noble, whatever is good report. Think about Jesus. Do you love Jesus? Do you have the emotions of Jesus? Are you strong like Jesus? Are you bold like Jesus? Jesus loved His Father. Do you love the Father like Jesus?
Lahat ng halimbawa sa buhay ni Jesus, ginawa niya nung nandito siya sa mundong ito. Para yun ang pamarisa natin. I follow Jesus. That's why you're following. But everything is about Him. Because He saved us. He healed us. Make us grow. Bless us. Prosper us. Teach us to love. Teach us to mature. It's all about Jesus. Mahal mo ba si Jesus? Nakikita ba si Jesus sa buhay mo? Masasabi ba ng pamilya mo o kahit sino, para siyang si Jesus magsalita? Para siyang si Jesus mangaral? Para siyang si Jesus lumakad? That will be our goal and aim to this day. Shiloh Ecclesia. To be like Jesus. Dala pa rin ang mga taga Shiloh, Oakland. Yung matagal kong nilagay dito sa taas, that we would see Jesus. I want you to talk to the Lord and say, Lord Jesus, forgive me. I am like me. Jesus, change me. Transform me. Mula sa araw na ito, I will eat your word. I will be fed by your word. I will be changed by your word. Your word. Alam niyo yung sinasabi kong your word? That's Jesus. Jesus will come to your room and speak to you through His words. When you open the Bible, Jesus will transform you. Say, Jesus, I want to love you with all my heart, with all my soul, my spirit. You're everything to me. You are my Lord. You are my Savior. You takes me to the Father and teach me how to love. I receive my love from you, Jesus. Mula sa araw na ito, ang emosyon mo ang siyang lalagay ko sa puso ko. I will eat your word and I will become your word. Jesus, use me to win souls for your glory. Use me to heal others. Use me to feed others. Use me to love others. It's all about others, not me, Lord, because you will take care of me. You will take care of my heart. You will heal me. You will bless me. You will make me strong so I can be strong for others. Thank you, Jesus, for your word this morning. I eat your word and I grow your word, and I'm filled with so much of you. Thank you, Jesus. May your glory fill my life day by day. Thank you, Father God, in Jesus' name. And all of you said, Amen, Amen, Amen. And praise God. Honey, and for those of you sons in the house, saints in the house, remnants in the house, we'll have a meeting after this. Those of you have a presbytery, we'll have a meeting after this, Pastor. Praise God. Shiloh family, ang Lord ay lagi nagpapalala. Lagi din siya nagkukorek at nagre-review. Pero mahal niya tayo. Amen?
mahal niya. Pinakita niya since the beginning. Pinakita niya na sa atin kung paano siya nagmahal sa atin. Amen? By giving His life to us. Amen? Amen? Praise God. At marami pang gagawin ng Lord sa church ito, lalo na sa buhay mo. Amen? At sa pamilya mo. Hindi pa huli ang lahat. Amen? The Lord always reminding us what to do, what is the next. Amen? Alam mo, maraming itinanim ang Lord nitong nakaraan sa puso ko, sa buhay natin. Totoo po yun. Lagi ko sinasabi kay Pastor, Honey, pagod na ako. Pagod na ako. Ayoko na. Pwede ba? Gusto ko na wala hinintindi. But one day, kasi nabarinig ko yung mga presbytery, grabe ang mga presbytery na nirelease ng Lord sa buhay natin. Sa buhay ko, napakalaki. Pero sabi ko, Lord, ito lang sinasabi ko sa Panginoon. Kahit na nagbubuhat ako ng napakabigat na malita ni Pastor Javier, kasi sila lahat ay sumakay na sa van. Hindi ko alam kung paano ko kamadahin kasi ang bibigat, ang lalaki pa nila. Niyakap ko na lang yung malita niya, Lord, bigyan mo pa ako ng panibagong lakas. Panibagong lakas na kung saan magawa ko ang kalooban mo. Amen? This is my heart. Para maihanda ko ang susunod na gusto mo mangyayari. This is not me. I'm honest to the Lord. Lord, gusto ko na mag-relax. Gusto ko na, I've done my part. But, the Lord reminds me, until habang ikaw ay bibigyan ko ng lakas, lalo mong gawin ang gusto ko sa church nito. Amen? Lahat tayo ay may pinagagawa ang Lord. Bata man o matanda. Meron kayong purpose sa church nito. That's why the word of the Lord is so very strong. Na kung saan reminding sa ating lahat that we need to do our part because God will do His part para sa atin, para tayo lahat ay maging maayos. Amen? Bago man lang dumating ang Panginoon, we accomplish a lot of things when it comes to God. Amen? Sa lahat na purpose siya ay mangyayari. Amen? At lagi, this is my favorite. Para pagdating ng araw ay marinig natin ito pagharap natin sa Panginoon. Dahil lahat tayo ay haharap. Amen? Lahat tayo haharap sa harapan ng Diyos. Magsusubiti tayo ng buhay natin sa lahat na ginawa natin at ito ang marinig natin pagharap natin sa Lord. Welcome, my good and faithful servant. Amen? Amen? Praise God. Mainit, walang aircon. Halin, immortality. Okay. God bless you and we'll declare again. Immortality. Immortality! Death impossible. Divine health. Sickness impossible. Divine provision. Poverty impossible. Divine protection. Destruction impossible. Divine direction. Mistakes impossible. Holy Communion. COVID-19 and all diseases impossible.
Amen? 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 Amen! God bless. Let's close up. Father God, in Jesus' name, thank you so much, O God, for your words, O God, reminding us. It is planted, O God, in our hearts, O God, so that we can do all things, O God, when it comes to you, God. Magawa namin ang purpose mo, God, habang kami ay nabubuhay sa mundong ito, God. This is your church, God, Lord. Thank you, God, for your renewing our mind, our hearts, God. Salamat, Panginoon, sa iyo. Napakabuti mo. Salamat, mahal mo sa amin, O God. And I declare, O God, Lord, in the coming days, more, O God, Lord, you are gonna add more, O God, Lord, and new strength to God in us, O God, Lord. You will add, O God, Lord, our passion to what passion belongs, O God, Lord. Father God, thank you for blessing your people, O God. I declare, O God, Lord, that there will be a new wave, O God, Lord, new waves of your presence, O God, will be coming in this church, O God. Lord, abandre basakalalabakia, so that everyone, O God, Lord, will go to the higher level, O God, Lord. Koramandre sikalabakaya. Thank you, Holy Spirit. Samahan mo kami, Panginoon, sa lahat naming journey, O God, sa church ito. For this is your church, O God. You breathe in this church, O God, Lord. Librete kamandre basakaraya. And we promise we will do everything, O God, so that your name will be glorified, O God, Lord. Lebramandre basakalalalabakaraya. Thank you, God. We honor you. We love you, Jesus, O God. Thank you, God, for your most precious blood, Lord, shading us, O God, wherever we go, God. Even the enemy, O God, will be afraid of us, O God, as we walk, O God, and pass by, O God, Lord. They can say, O God, Lord, your blood, O God, Lord, your precious blood, the living blood of Jesus, O God. That we will accomplish a lot of things, O God, when it comes to your name, Jesus, O God. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. Your presence, O God, is ever. Thank you. We give you praise, glory. The glory belongs to you. And the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Everybody will say amen. Can you please give a clap, a big clap to our Jesus? Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God.